ito pwedeng magtagal. Subalit bigyan niyo ako, humingi ako ng pasensya, ginawa ko ang gusto kong sabihin sapagkat maniwala kayo, magkakagulo pagka hindi ko binasa at nagsalita lamang ako nang walang babasahin. Kaya ginawa ko, sinulat ko na lang. Baka magsama tayo ng mga magdalo sa binabalak nila. So, biyahin mo muna, magandang umaga sa lahat. Sa lahat ng mga sektor na nandito ngayon. Lalo higit ang mga kababaihan, kabataan, manalitang tagalusod, at sa mga likod bayan at mga nagtataguyod sa ating saligang batas. Magandang umaga sa inyo at nagpapasalamat ako sa pagkakataong makapagpahayag sa inyo ngayon. Sa harap ng napakahalagang mga usapin tulad ng impeachment, tungkulin natin bilang mamamayan na kumilos na may katapatan sa ating saligang batas. Respeto sa ating demokratikong proseso at pagpapahalaga sa kaban ng bayan. Ang impeachment ay hindi isang simpleng labanan sa politika. Ito ay isang mekanismo upang mapatatili ang integridad ng ating gobyerno. Protektahan ang taong bayan laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan at tiyakin na ang bawat opisyal ng pamahalaan ay may pananagutan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kamakailan lamang nasaksihan natin ang pagkilos na isinagawa sa Luneta na nananawagan ng pagkakaisa para sa kapayapaan. Join tayong lahat dyan sa panawagan na yan. At sa palagay ko, wala isa man sa atin na andito ngayon na ayaw at sumasalungat sa panawagan na yan. Subalit, ano nga bang kapayapaan ang tinutukoy natin at hinaharap ng sambayan ng Pilipino? Kapayapaan kung saan may umiiral na hustisya dapat. May pagkakapantay-pantay na magtutulay sa tunay na pagkakaisa sa pagitan ng mga sektor ng lipunan at ng pamahalaan. Ano bang pagkakaisa para sa kapayapaan kung patuloy na umiiral ang kawalang katarungan? Walang tunay na kapayapaan kung patuloy ang pag-iral ng pang-aapi. Paano natin maiisip ang pagkakaisa kung patuloy ang pandarambong at pagnanakaw sa kabangyaman? Paano ba ang pagkakaisa para sa kapayapaan kung patuloy ang pagsikil sa karapatan ng mahihirap ng mamamayan at patuloy na pagtatakip at pagsisinungaling? Ilarawan natin sa kaso ng pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang impeachment kay VP Sara Duterte, isang usapin ng katarungan sa kaban ng bayan, pagsunod sa batas at pananagutan bilang isang opisyal ng taong bayan. Hindi ito dapat tingnan bilang isang away sa politika, kundi bilang isang proseso upang tiyakin na tiyakin ang demokrasya ay gumagana ng patas, na ang batas ay pantay na pinapatupad at walang sinuman, kahit ang pinakamataas na opisyal, ang makakaiwas sa pananagutan. Katarungan ang sigaw ng mga mamamayan laban sa sinumang lumabag sa tiwala ng taong bayan. Gumamit ng posisyon upang mapanatili ang sariling kapangyarihan. Talampasang lumabag at patuloy na lumalabag sa konstitusyon at sa mga umiiral na batas. Ito ay technical issue lamang kung hindi ito technical na issue lamang, kundi ito'y kawalan ng hustisya laban sa sambayanang Pilipino. Habang nagtatagal at
napipinggan ang isinampang kaso ng impeachment sa mababang kapulungan, naaantala rin ang pagdaloy at pagkakamit ng katarungan para sa taong bayan. Tama ba yun? Habang umiiral, napipinggan, naaabala, nananatili, mabagal, lalong bumabagal ang pag-iral ng katarungan. Dapat alalahanin ng mga mambabatas na ang kanilang tungkulin ay hindi para sa kanilang partido, hindi rin sa sinumang pamilya, kundi sa buong sambayanan. Ang kaban ng yaman ay hindi isang personal na pondo na sinumang nasa kapangyarihan. Ito ay dugo at pawis ng mamamayang Pilipino na ipinagkatiwala sa pamahalaan na gagamitin ng tapat at may pananagutan at kapakipakinabang para sa nakakarami. Malinaw kung paano at saan gagamitin ang pondo at pakinabang. Kaya't nananawagan ako sa ating mga mambabatas. Gamitin natin ang prosesong hindi para sa politika, kundi para sa pagpapalakas ng ating mga institusyon. Sa ating mga kababayan, maging mapanuri tayo. Huwag magpadala sa propaganda at tiyakin natin ang ating demokrasya ay nananatiling buhay. Hindi sa pagsunod sa ingay ng mga makapangyarihan, kundi sa paninindigan sa katotohanan at katarungan. Sa huli, anuman ang kahinatnan ng prosesong ito ay isang paalala ng isang tunay na demokrasya. Walang sinuman ang dapat mailagay sa pedestal na hindi maaabot ng batas. Ang kapangyarihan ay hindi isang pribileyo, kundi isang pananagutan at isang pambansang nagmamahal sa kalayaan, ang